sila. Mga kwento, kababalagan. Mga kwento, kababalagan. Minsan ay may mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin makuhanan ng paliwanag. Magandang hating gabi, Choco Loco. Tawagin mo na lang akong Janet, 42 years old ng Quezon Province. Mahigit 2 taon na akong kasambahay sa isang mayamang pamilya sa Taguig, si Ma'am Lisa at ang asawa nitong si Sir Louie, kasama ang anak nilang si Gino na 7 taong gulang. May cancer si Gino sa buto at sa tuwing inaatake ito ng matinding sakit ay awang-awa ako. Subalit wala naman akong nagagawa kundi painumin lang si Gino ng gamot na bigay ng doktor niya. Tuwing gabi bago ito matulog, Joko, ay binabasahan ko muna siya ng mga istoryang pambata. At ilang minuto lamang ay nakakatulog na ito. Joko, mag-aalas 7 pa lang ng umaga ay nagpapaaraw na kami sa bakuran ng bahay nila. Gamit ang wheelchair niya ay masaya kami nagpapabalik-balik sa napakaluwag nilang bakuran. At pagsapit naman ng alas 8 ay pumapasok na kami ng bahay. Ang sabi ng mga magulang ni Gino ay palala ng palala daw ang sakit nito na halos lahat ng kakilala nilang doktor ay iisa lang ang sinasabi sa kanila, na hindi na raw magtatagal pa si Gino. Ang sabi ni Ma'am Lisa at Sir Louie ay unti-unti na naman nilang tinatanggap ito. Subalit napakasakit pa rin daw sa kanila kapag nangyari ito. Joko, sa kabila ng karamdaman ni Gino ay nananatili pa ring masayahing bata ito. Ayaw na ayaw niyang kinakaawaan siya. Kaya naman halos mangiyak-ngiyak na ako sa tuwing nag-uusap kami, Joko. Isa lang daw ang kanyang pangarap, na sana ibigay daw ng Diyos sa kanya. Yun ay ang makasama pa niya ng matagal ang mami at daddy niya. Sa tuwing nakikita kong nakakaramdam ng sobrang sakit si Gino, ay napapapikit at naluluha ito. Tinatatagan ko lagi ang dibdib ko tuwing nakikita kong nasasaktan ang alaga ko, Joko, dahil ayokong makita niya na naaawa ako sa kanya. Mag-aalauna ng gabi nang kumatok ito at ginising ako para humingi ng tubig. Dali-dali naman akong tumayo sa aking pagkakahiga. Ganun kasi lagi si Gino, Joko. Pag nagigising ng madaling araw, gamit ang kanyang wheelchair, ay pumupunta ito sa kwarto ko at kumakatok para magpakuha ng tubig dahil hindi niya abot at hindi niya mabuksan ng ref. Madalas ay doon na natutulog sa kwarto ko si Gino. Kung kaya sa umaga ay dumidiretso na kami sa bakuran para magpaaraw.
Pagkakuha ko nga ng tubig, ay agad ko itong inabot sa kanya. Oh, eto ang tubig, Gino. Okay lang ba ang pogi kong alaga? May masakit ba sa'yo ngayon? Wala naman po, Yaya Janet. Pwede niyo po ba akong basahan ng story? Aba, oo naman. Halika at iuupo kita dito sa kama ko. Gamitin mo tong unan ko at bukas, maaga tayo ha, dahil magpapaaraw ulit tayo. Yes po. Yaya, thank you po ha. Para sa naman yung thank you mo, mahal ko? Thank you po sa lahat. I love you po, mamimiss po kita, Yaya. I love you din, Gino. Promise ko aalagaan kita hanggang sa gumaling ka, okay? Thank you po. O tara, simulan na natin yung story. Binasa ko ang paborito niyang storybook at hindi ko pa natatapos ang isang kwento ay yumakap na ito sa akin ng mahigpit at maya-maya pa ay nakatulog na ito. Inayos ko sa pagkakahiga si Gino at tinabihan ko na rin ito para matulog. Alas 5:30 ng umaga noon nang magising ako sa tunog ng alarm ng cellphone ko. At paggising ko ay agad kong hinanap si Gino dahil wala na ito sa tabi ko. Mula sa labas ng kwarto ko ay naririnig ko ang boses ni Gino. Tumatawa ito at naglalaro. Kung kaya nagligpit muna ako ng higaan ko, saka ako lumabas ng kwarto. Paglabas ko, ay hinanap ko si Gino. Gino, nasan ka? Tara na at magpapaaraw pa tayo. Gino! Gino! Wala akong tugon na nakuha sa kanya. Pumunta ako sa kwarto niya, subalit wala ito doon. Maging ang sala ay pinuntahan ko rin, ngunit hindi ko pa rin makita si Gino. Inisip ko na baka nilabas ni Sir Louie at Ma'am Lisa para magpaaraw. Hindi kaya nagpaaraw na sila ni Ma'am Lisa at Sir Louie? Teka nga at mapuntahan. Agad kong pinuntahan ang bakuran na madalas kong pinagdadalang kay Gino para magpaaraw. Subalit pagdating ko doon, ay walang tao. Bakit kaya walang tao? Saan sila pumunta? Wala sa sala at sa kwarto niya si Gino. Wala din sina Sir Louie at Ma'am Lisa. Hindi kaya lumabas sila? Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko ay tumatawag sa messenger ko sa Sir Louie. Hello, sir. Janet, punta ka dito sa ospital ngayon. May nangyari kay Gino. Po? Ano bang nangyari? Basta, bilisan mo. Ipipm ko sa yung address ng ospital. Sige po. Punta na po ako, sir. Nagmadali akong magbihis at agad akong umalis papuntang ospital na sinasabi ni Sir Louie. Pagdating ko sa ospital, ay naabutan kong nasa labas ng emergency room si Sir Louie at Ma'am Lisa at kausap nila ang doktor. I'm so sorry for your loss. Ginawa naman po namin ang lahat pero wala na po talaga eh. Paano po? May iwan ko muna po kayo.
Agad kong nilapitan si Sir Louie pag-alis ng doktor. Ma'am sir, pasensya na po at medyo matagal yung biyahe ko. Okay lang, Janet. Si Gino po. Nakatingin lang si Sir Louie at Ma'am Lisa sa akin. At nagulat na lang ako sa sinabi ni Ma'am Lisa sa akin. Janet, wala na si Gino. Ano pong wala na? Nalipat po ba ng ibang ospital? Mag-aalas 11 kagabi nang sinugod namin sa ospital ni Ma'am Lisa mo si Gino. Hindi na niya kinaya yung sakit na nararamdaman niya eh. Kaya dinala na namin siya sa ospital kagabi. Wala na siya, Janet. Po? Wala na si Gino? Paano? Bumalot ang sobrang lungkot sa katawan ko nang marinig ko ang sinabi ni Sir Louie at Ma'am Lisa. Hindi ko na napigilan na humagulhol ng mga oras na yun, Joko. At sa kabilang banda ay gano'n na lamang ang pagtataka ko dahil alauna ng madaling araw ay kumatok pa si Gino sa pintuan ng kwarto ko. Nagpakuha ng tubig at nagpabasa pa ng paborito niyang story bago ito matulog sa tabi ko. Sinabi ko lahat kina Ma'am Lisa at Sir Louie, subalit hindi naman ito naniwala, kung kaya hindi ko na lamang idinitali pa dahil alam kong sobrang nalulungkot pa sila sa pagkawala ni Gino. Pero alam ko sa sarili ko na hindi pa naginip lahat ng yun, Joko. Totoo lahat ang nangyari nung gabing sinasabi nilang sinugod nila si Gino sa ospital. Kung kaya hanggang ngayon ay hinahanapan ko pa rin ang kasagutan ang nangyari sa akin, Joko. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwentong kababalaghan. Maraming salamat sa pagpapadala mo, Janet, ng iyong kwentong kababalaghan. Ang ginawa ni Gino ay nagpaalam sa iyo, 'di ba? Nagpaalam ng hindi mo namamalayan na yun pala tawag dito, wala na siya dito sa mundo. So parang nasabi niya pa sa iyo yung mga gusto niyang sabihin bago siya tuluyang nawala. So nakakalungkot yung istorya mo, Janet, na ibinahagi sa amin. Pero maraming salamat kasi tawag dito, ipinagkatiwala mong maibahagi natin sa mga listeners natin sa alas 12 na kwentong kababalaghan. Yung spirit daw, merong sila, may iba't ibang methods o meron silang parang pamamaraan para magpaalam, 'di ba, sa mahal nila sa buhay. Yung tinatawag na energy manipulation. Oo, kahit minsan sa panaginip ito nagpapakita, nagpapaalam doon. Iba't iba kasi yung iba't iba yung mga kwento sa ganyan yung parang may istorya din na ganyan ako nabasa na parang katrabaho niya, parang namatay na siya nung araw na yun pero nakasama pa siya ng katrabaho niya at nagtrabaho pa siya. So ganun yung kakayahan ng isang spirit basta gusto nila magpaalam sa taong mahal nila sa buhay. Parang ganun yung explanation dun sa paranormal. Pwede ko magpadala ng inyong kwentong kababalaghan sa email address ko, sirjocoloco, sirjocoloco@gmail.com. Maraming salamat once again sa mga nakinig nitong programa natin at abangan sa susunod ulit natin ang ating i-feature na story dito sa ating programa.
Ikaw ba, kamorkada, naranasan mo na ba na makakita o nakipag-usap ka na ba sa taong akala mo ay buhay pa pero wala na siya? Kaya talasan ng pakiramdam at ang paligid ay laging pakinggan dahil baka ikaw naman ang may susunod na kwentong kababalaghan. Alas 12 na. Mga kwento, kababalaghan. Mga kwento, kababalaghan.